Noong ika-18 ng Enero, ang atensyon ng mundo ay natuon sa Hilaga, sa Greenland. Sa paglawak ng presensya ng militar ng United States sa naturang isla, lalong tumindi ang tensyon sa loob ng Arctic. Bumilis ang mga radar activity at sinundan ito ng mga pagkilos ng hukbong pandagat. Napilitang tumugon ng Russia at inilapit ang kanilang mga assets sa mga contested routes. Ang Greenland ay mabilis na nagbago mula sa pagiging isang heograpiya patungo sa pagiging isang leverage. Ang lumalaking tensyong ito ay lumikha ng mga puwang sa ibang panig ng mundo. Habang nakatuon ang mga major powers sa Arctic, naging kapansin-pansin ang mga paggalaw sa mga Russian supply routes. Hindi Ukraine ang lumikha ng sitwasyong ito, ngunit mabilis nila itong malaman. Gamit ang intelligence na nabuo mula sa standoff sa Greenland, kumilos ang Kiev. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi nagkataon lamang, kundi isang bunga ng mga naunang aksyon. Dahil kapag binago ng Greenland ang hugis ng battlefield, ang mga kaganapan malayo sa yelo ay nagsisimula ring magbago. Sa loob ng maraming dekada, ang Greenland ay itinuturing na walang kaugnayan sa mga pandaigdigang tunggalyan. Isang malayong isla na balot ng yelo, malayo sa mga tradisyonal na battlefield, at walang mga hukbo o front lines. Ngunit ang paniniwala mayon ay hindi na totoo ngayon. Ang modernong digmaan ay hindi na lamang napagdedesisyonan ng mga tropa o armas. Ito ay nakadepende na sa surveillance, radar coverage, early warning systems, at real-time information. Ang Greenland ay direktang nasa loob ng sistemang yun. Ang geographical na lokasyon nito ay nagbibigay daan sa patuloy na monitoring sa Arctic at North Atlantic. Mula sa lokasyong ito, ang mga long-range missile launches ay maagang nadidetect. Maaari ring matrack ang mga naval movement at maobserbahan ang mga air routes sa pagitan ng Europe at North America. Ang dating tila bakanting lugar ay naging isa na sa pinaka-strategically valuable positions sa Northern Hemisphere. Habang natutunaw ang yelo sa Arctic, nagbubukas ang mga bagong shipping lanes at tumataas ang military activity sa reyon. Ang Arctic ay hindi na isolated. Ito ay nagiging isang strategic corridor. Ang kontrol sa koridor na yon ay nakadepende ng malaki sa Greenland. Nang palakasin ng United States ang kanilang presensya doon, hindi ito tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa visibility at control. Sino man ang dominante sa Greenland ay hindi lamang may hawak ng lupa. Sila ang may kontrol sa impormasyon. At sa modern warfare, ang impormasyon ang nagdidikta kung sino ang unang makakatugon. Malinaw itong naiintindihan ng Russia dahil ang Greenland ay hindi lang basta yelo. Ito ay isang surveillance line na direktang nakatutok sa mga northern forces ng Russia. Para sa Russia, ang Greenland ay hindi isang malayong isla. Ito ay isang strategic choke point na direktang nakaapekto sa national survival. Taon-taon, naglalatag ang Moscow ng bilyon-bilyong dolyar para sa kanilang northern forces. Gayunpaman, ang lahat ng kapangyarihang yon ay nakadepende sa isang geographical na realidad, ang access sa Atlantic Ocean. Ang pinakaimportanteng naval asset ng Russia ay ang Northern Fleet na nakabase sa Kola Peninsula. Ang fleet na ito ang may hawak sa higit 60% ng sea-based nuclear weapons ng Russia. Dito rin matatagpuan ang karamihan ng kanilang mga ballistic missile submarines. Ang mga submarine na ito ay hindi idinisenyo para manatili lamang sa baybayin. Ang layunin nila ay deterrence. Kailangan nilang maglaho sa karagatan nang hindi na detect, ngunit iisa lamang ang kanilang ruta. Para marating ang Atlantic, kailangang dumaan ng mga Russian submarines sa GI-UK Gap, ang Greenland, Iceland at United Kingdom. Ang koridor na ito ay may lapad na kulang sa 1,500 kilometro. Ngunit ito ang nagtatakda kung ang nuclear forces ng Russia ay Ang Greenland ang nakatalaga sa western gate ng passage na yun. Mula sa mga posisyon sa paligid ng Greenland, gumagamit din sila ng mga long-range maritime patrol. Ibig sabihin, ang isang Russian submarine ay maaring madetect ilang minuto lamang
matapos itong lumabas ng port. Para Para sa Moscow, hindi ito katanggap-tanggap. Ang isang submarine na maaring matrack ay hindi na isang deterrent. Ito ay nagiging isang target. At kapag gumuho ang deterrence, guguho rin ang strategic balance kasama nito. Gumastos ang Russia ng higit $300 billion para i-modernize ang kanilang nuclear forces mula noong 2011. Ngunit ang isang geographical na bottleneck, ang Greenland, ay nagbabantang maglantad sa buong investment na iyon. Iyan ang dahilan kung bakit tinitingnan ng Moscow ang pagtaas ng NATO activity malapit sa Greenland hindi bilang depensa, kundi bilang pressure. Hindi ito diplomasya, kundi containment. Hindi obserbasyon, kundi restriction. Bawat bagong radar upgrade, bawat patrol flight, at bawat satellite pass ay nagpapakipot sa espasyong maaring galawan ng mga Russian forces. Ang Arctic, na dati ay itinuturing na safe zone ng Russia, ay unti-unti nang lumiliit. Ang lumalaking pressure na ito ang nagpapaliwanag sa isang critical na katotohanan. Kapag nagbago ang sitwasyon sa Greenland, napipilitang tumugon ang Russia. Kaya ano ang mangyayari kapag nagpasya ang Russia na hindi na nila kayang tanggapin ang pressure na ito? Hindi biglaan ang paglipat ng United States sa Greenland. Ang nangyayari ngayon ay resulta ng long-term military planning na bumilis matapos ang 2014 at lalong tumindi pagkatapos ng 2022. Nauunawaan ng Washington ang isang pangunahing realidad. Sino man ang may kontrol sa Greenland ay may kontrol sa visibility sa buong North Atlantic. Sa gitna ng estratehiyang ito ay ang Pufik Space Base na dating kilala bilang Thule Air Base. Matatagpuan ito 1,200 kilometro lamang mula sa Arctic Circle. Ito ang northernmost US military installation sa buong mundo. Mula sa kaisa-isang lokasyong ito, ang mga sistemang Amerikano ay nagmo-monitor ng lawak na higit 6 na milyong square kilometers. Ang base ay may mga ballistic missile early warning radar na kayang mag-detect ng mga launch sa loob ng ilang segundo. Ang mga sensor na ito ay direktang integrated sa US Strategic Command. Ibig sabihin, ang data mula sa Greenland ay agad na dumadaloy sa Nuclear Decision Network ng Amerika. Mula noong 2020, nag-invest ang United States ng higit $1.5 bilyong para i-upgrade ang infrastructure at radar arrays. Kasama rin dito ang mga satellite communication systems at hardened facilities na kayang gumana sa temperaturang mas mababa sa negative 40 degrees Celsius. Ang mga upgrade na ito ay hindi lamang para sa depensa. Ang mga ito ay idinisenyo para sa constant readiness. Mabilis na tumaas ang aircraft activity sa rehiyon. Ang mga US reconnaissance flights sa North Atlantic at Arctic routes ay tumaas na higit 40% sa mga nakalipas na taon. Ang mga maritime patrol aircraft ay nagtatrabaho na ngayon sa mas mahabang rotations. Tina-track nila ang mga surface vessels at underwater movement na higit pa sa mga dating limitasyon. Mula sa pananaw ng Russia, binabago nito ang lahat. Ang Greenland ay hindi na lamang isang passive observation post. Ito ay naging isang active node sa combat network ng NATO. Ang impormasyong nakukuha rito ang gumagabay sa naval deployments, submarine tracking, at air patrol planning sa buong northern flank. Ganito nagaganap ang modern warfare. Hindi sa pamamagitan ng pagsabog, kundi sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na exposure. Hindi kailangang atakihin ang mga Russian forces para makaramdam sila ng pressure. Kailangan lamang silang makita. Bawat radar sweep ay nagpapababa ng uncertainty. Bawat satellite pass ay nagpapaitli ng reaction time. Bawat upgraded sensor ay nagpapakipot sa operational space na available para sa Moscow. Habang walang putok na naririnig, isang silent battle ang kasalukuyang nagaganap. Sinusukat ito sa detection time, tracking accuracy, at bilis ng paggawa ng desisyon. Habang lumalaki ang presensya ng NATO sa paligid ng Greenland, nahaharap ang Russia sa isang strategic dilemma. Ang tanggapin ang constant surveillance o magpadala ng puwersa
para hamunin ito. Ang dilema na ito ay hindi na natiling theoretical lamang. Dahil ang pressure sa antas na ito ay palaging nagbubunga ng pagkilos. Sa ganap na alas 2:40 ng madaling araw, sa ilalim ng kadiliman ng Arctic, ang mga utos ay ipinadala sa Northern In the Fleet ng silence Russia. of the north, Ilang Russian time naval itself at transport seems to vessels dissipate. ang umalis sa kanilang base sa Kola Peninsula sa ilalim ng strict emission control. Pinatay ang mga navigation lights at nilimitahan ng radio traffic. Malinaw ang layunin. Ipakita na ang Russian military logistics ay kaya pa ring dumaan sa Northern Corridor. Hindi nakatanggap-tanggap para sa kanila ang manatiling pasibo. Dahil sa patuloy na surveillance ng NATO, nabawasan ang operational freedom ng Russia. Ang pagkilos ay naging isang pangangailangan. Kasama sa pormasyon ang 5 Russian transport ships na may dalang military cargo. Ang mga sasakyang pandagat na ito ay hindi mga frontline warships. Sila ay may dalang mga bala, technical components, at replacement systems para sa operasyon ng Russia sa Timur. Napaka-critical ng kanilang ligtas na pagdating. Iniwasan ng ruta ang mga standard commercial lanes at pumasok sa isang maritime zone na bihira lamang daanan. Isang lugar na tinukoy ng mga Russian planners bilang isang strategic gap. Ito ay nasa pagitan ng mga regular na NATO patrol patterns. Nag-aalok ito ng mas mababang predictability, ngunit wala itong tunay na As proteksyon. the ice sheet recedes, Napakabagsik ng kondisyon ng panahon. Ang nagyayalong temperatura ay naglimita sa visibility. Ang maalon na dagat ay nagpahirap sa koordinasyon. Gayunpaman, ang mga salik na ito ay siya ring nakapagpabagal sa performance ng radar at satellite. Tinanggap ng Moscow ang panganib. Habang napapatuloy ang convoy ng Russia, humina ang integridad ng kanilang pormasyon. Nagkaroon ng pagkakaiba sa bilis, lumawak ang pagitan ng mga barko at kumunti ang escort coverage. Pagsapit ng alas 4:10 ng madaling araw, hindi na gumagalaw ang mga Russian vessels bilang isang nagkakaisang grupo. Mula sa mga onboard command positions, tila kontrolado pa rin ang transit. Walang mga babala na inilabas at walang hostile contacts na nadidetect. Ang pagkilos ay itinaturing pa ring routine. Ngunit sa modern warfare, hindi agad pinarurusahan ang mga pagkakamali. Naghihintay ito. Nang pumasok ang mga barko ng Russia sa strategic gap, pumasok sila sa window kung saan ang surveillance ay nagiging isang oportunidad. Pagsapit ng alas 4:35 ng madaling araw, nagbago ang sitwasyon. Habang papalalim ang mga Russian vessels sa Arctic Corridor, tumindi ang surveillance sa paligid ng Greenland. Tinaasan ng mga radar stations ang frequency ng kanilang pag-scan. Binago ang prioridad ng mga satellite tasking. Ang mga maritime monitoring systems ay itinuon ang kanilang pansin sa hilaga. Ang tugon ay automatic at hindi political. Ang Greenland ay nasa intersection ng maraming early warning networks. Ang data mula sa radar, orbital sensors, at maritime tracking ay nagtatagpo rito bago dumaloy sa command structure ng NATO. Kapag tumaas ang aktibidad malapit sa Arctic routes, agad na tumutugon ang system. Ang Russian convoy ay hindi naglaho sa isolation. Pumasok sila sa isang layered observation na itala ang mga pagbabago sa kanilang kurso. Sinukat ang bilis ng bawat barko dahil sa lumalawak na distansya sa pagitan ng mga escort vessels at transport ships, naging madali ang pagkilala sa bawat isa. Ang pagkakalantad na ito ay hindi dahil sa pagkabigo ng depensa, kundi dahil sa paglipat ng atensyon. Dahil ang mga asset ng NATO ay nakatutok mismo sa Greenland, ang mga paggalaw sa labas ng direct patrol zones ay nakatanggap ng mas kaunting coverage. Nakita ng surveillance ang profile ng convoy, ngunit ang otoridad na mamagitan ay nanatiling hati sa iba't ibang command. Ito ay lumikha ng isang mapanganib na kondisyon. Visibility ng walang agarang tugon. Ibinahagi ang tracking data sa mga Allied Intelligence Networks. Eksakto ang impormasyon. Klasipikasyon ng barko, direksyon, distansya, at ang kahalagahan ng kargamento. Hindi nito minarkahan ang mga targets, kundi inilantad nito ang oportunidad. Natanggang ng Ukraine ang parehong operational picture sa pamamagitan ng intelligence sharing channels.
Walang utos na sumunod at hindi kailangan ng pahintulot. Impormasyon lamang ang nagpalit ng kamay. Sa modern warfare, sapat na yon. Dahil kapag ang kaalaman ay dumating bago ang mga command decisions, ang inisyatiba ay agad na lumilipat. Sa sandaling iyon, ang komprontasyon ay hindi na lamang tungkol sa depensa ng Greenland. May ginawa ng mas mapagpasya ang Greenland. Lumika ito ng butas. Ang mga Russian military transport ships ay hindi naglalakbay ng mag-isa. Bahagi sila ng isang protected maritime formation kasama ang mga Russian naval escorts. Ang mga escort na ito ay may gamit na surface search radar, air defense systems, at electronic surveillance suites. Idinisenyo ang mga ito para makadetect ng aerial threats sa gitna ng dagat. Sa loob ng ilang oras, naging stable ang transit. Pagkatapos, nagbago ang mga radar conditions. Nagsimulang makakita ang mga escort operators ng mabilis na aerial contacts na lumilipad sa mababang altitude. Ang mga signal ay lumilito lamang ng saglit at nawawala sa sea clutter. Ang bilis at kilos ng mga ito ay nagkumpirmang ang mga ito ay military aircraft. Kinilala ang mga targets bilang mga Ukrainian MiG-29 fighters. Itinaas ang alert status sa buong pormasyon. Inactivate ng mga escort vessels ang kanilang fire control radar at inilipat ang air defense system sa active tracking. Ang dating routine na paglalakbay ay pumasok na sa combat posture. Nang tangkaing ayusin ng mga MiG-29 ang kanilang kurso, nagpakawala ng surface-to-air missiles mula sa mga escort ships. Naganap ang engkwentro sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil sa mababang altitude, limitado ang espasyo para sa pagmaneuver. Dalawang Ukrainian MiG-29 aircraft ang tinamaan. Nawala ang kanilang radar returns pagkatapos nito. Ang mga natitirang fighter ay agad na lumayo at umatras ng mabilis. Hindi sila hinabol ng mga Russian escorts. Ang prioridad nila ay yung proteksyon ng mga transport ships at ng mga kargamento nito. Mula sa pananaw ng Moscow, na-neutralize ang banta, ngunit malinaw ang naging kapalit. May mga sasakyang panghimpapawid na bumagsak sa dagat at may mga piloto na nawala. Ang Arctic route ay hindi na lamang isang monitored passage. Ito ay naging isang active combat zone. Matapos mawala ang dalawang aircraft, mabilis na sinuri muli ng Ukrainian command ang sitwasyon. Ang pagpapatuloy sa parehong pattern ng pag-atake ay hahantong lamang sa mas maraming pagkatalo. Ang mga Russian escort ships ay alerto na at ang air defense systems ay nakalock sa mga inaasahang flight paths. Isang bagong desisyon ang ginawa. Ang mga natitirang piloto ay nakatanggap ng mga bagong instruksyon. Hindi nagbago ang layunin. Ang mga Russian transport ships pa rin ang prioridad. Ngunit ang paraan ay iniba, mula sa direktang pagharap patungo sa exploitation. Imbes na pagtuunan ng mga escorts, itinuon ng mga Ukrainian aircraft ang pansin sa logistical core ng pormasyon. Ang mga transport ships ay mabagal, mabigat ang karga, at limitado ang depensa. Ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa koordinasyon, at ang koordinasyong iyon ay nagulo na. Ilang sandali pa, nagbago ang pattern ng labanan. Tinamaan ng sunod-sunod na strike ang mga transport vessels. Nagkaroon ng mga pagsabog malapit sa cargo sections at mabilis na kumalat ang apoy sa mga deck. Sinundan ito ng mga secondary detonations. Patunay na may dala silang mga bala at sensitibong kagamitan. Hindi bababa sa 3 transport ships ang nawalan ng makina. Ang isa ay nakaranas ng matinding internal damage, kaya napilitan ng mga crew na iwanan ng kontrol. Makapal na usok ang pumailan lang sa dagat na makikita kahit mula sa malayo. Ayon sa mga assessment, nawasak ang malaking bahagi ng military equipment, kabilang ang mga stocks ng bala, drone components, at electronic systems. Ang tinatayang lugi ay umabot sa daan-daang milyong dolyar. Hindi pa kasama ang strategic impact ng naantalang resupply. Ang mga Russian escort vessels ay buo pa rin, ngunit ang kanilang misyon ay nabigo. Ang mga kargamento ay hindi na makararating. Ang sumunod ay katahimikan. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil na itakda na ang resulta. Nagbayad ng presyo ang Ukraine,
Ngunit ang nawala sa Russia ay mas mahirap bawiin. Ang oras. At sa isang mahabang digmaan, ang oras ay mas mahalaga kaysa sa mga warships. Hindi tinapos ng strike na ito ang komprontasyon. Binago lamang nito ang anyo nito. Ang nangyari ay hindi lamang pagkawala ng mga barko o kagamitan. Ito ay ang paglalantad ng isang bagong realidad. Ang Greenland ay lumipat mula sa pagiging background geography patungo sa pagiging isang active strategic space. Walang mga hangganan ng nilabag doon at walang mga armas na pinaputok mula sa teritoryo nito. Ngunit ang mga aksyong ginawa sa paligid ng Greenland ay nakaimpluwensya sa mga desisyon malayo sa Arctic. Para sa Rusya, maninaw ang mensahe. Ang mga northern routes ay hindi na protektado. Ang mga pagkilos na dati ay ligtas ay maaari na ngayong maobserbahan, masuri, at magamit laban sa kanila. Ang Arctic ay hindi na isang buffer zone. Ito ay naging isang pressure zone. Para sa United States at NATO, ang konklusyon ay direkta rin. Ang surveillance dominance ay lumilikha ng leverage. Ang visibility ay nagbabago ng kilos. Ang kontrol sa impormasyon ay bumabago sa operational freedom ng walang hayagang labanan. At para sa Ukraine, napatunayan ng kaganapang ito ang isang critical na bagay. Ang modernong digmaan ay hindi lamang nakadepende sa lapit ng distansya. Hindi na kayang protektahan ng distansya ang logistics. Kapag ang data ay dumadaloy ng mas mabilis kaysa sa mga sundalo, ang heograpiya ay nawawala ng tradisyonal na kahulugan. Ganito lumilitaw ang mga bagong frontlines. Hindi sa pamamagitan ng pag-abante ng mga tropa, kundi sa pag-activate ng mga sensor. Hindi sa pamamagitan ng mga deklarasyon, kundi sa pag-lock ng mga tracking systems. Hindi na tahimik ang Greenland. Bahagi na ito ng battlefield. Isang lugar kung saan ang digmaan ay hindi nilalabanan sa pamamagitan ng pagsabog, kundi sa pamamagitan ng awareness. At kapag ang awareness ay naging permanente, ang escalation ay hindi na nangangailangan ng intensyon. Nangangailangan lamang ito ng pagkilos. Ang mga nangyari sa paligid ng Greenland ay hindi isang isolated event. Isa itong indikasyon at demonstrasyon kung paano lumalawak ang modernong tunggalian. Maaring tila malayo ang Greenland, ngunit ang impluwensya nito ay lumalaki. Habang pinapalakas ng mga major powers ang kanilang presensya sa Arctic, ang mga desisyon doon ay patuloy na huhubog sa mga kaganapan sa buong mundo. Ang battlefield ay nag-evolve, hindi patungo sa mas malalaking hukbo, kundi patungo sa mas mabilis na awareness. At sa kapaligirang yon, ang panig na unang makakadetect ng pagkilos ang siyang may kontrol sa resulta. Kung ang pagsusuring ito ay nakatulong sa inyo na mas maunawaan ang mga kaganapan sa likod ng mga balita, mangyaring i-press ang like at mag-subscribe sa channel para sa mga susunod pang military breakdowns. Ibahagi rin ang inyong opinyon sa comment section. Naniniwala ba kayo na ang Arctic ang magiging susunod na major strategic front? Patuloy nating babantayan kung paano binabago ng tahimik na rehiyong ito ang modernong digmaan.